Chapter 4. The Unexpected Plot Twist. Alam niyo ba yung feeling na handang-handa ka nang i-confess ang nararamdaman mo, pero bigla kang hinampas ng buhay ng isang plot twist na panghapon na teleserye? Girl, ako to ngayon. Azen. Part 1. Nakatayo akong parang statwa sa likod ng kahoy na rehas ng aming jail booth. Te, ang ganda nung babaeng kasama niya! Mayroon siyang effortless at flawless na college girl glow. Mahaba at makintab na buhok. At ang ngiti niya, parang kayang magsalba ng buhay. Habang ako, heto, may hawak na pink clipboard. Mukhang galit na high school kid na ninakawan ng baon. Ang tsaka ko tignan sa tabi niya, Lord. Hey, Ants! Bati ni Brian nung huminto sila sa tapat ng booth. Binitiwan ng babae ang braso niya. Pero nanatili itong malapit sa kanya habang nakatingin sa akin ng may kuryosidad. Hi, pilit kong sagot. Ang boses ko ay mas matabang pa sa Diet Coke na soft drinks. Pinilit kong ngumiti kahit mukha na akong nangingisay. Sinong kasama mo? Ah, si Katrina. Pagpapakilala ni Brian sabay turo sa kanya. Kat, si Anna. Nakababatang kapatid ni Jerome. Ang mga salitang yun ay sumaksak sa dibdib ko na parang totoong patalim, sis. Gusto ko na lang umikot, tumalon palabas ng booth, at tumakbo papunta sa pinakamalayong probinsya. Oh, hi! So ikaw pala si Anna? Masayang bati ni Katrina sabay hakbang palabas. Palagi kang kinukwento sa akin ni Brian. Hindi nga siya nagsisinungaling. Napaka-cute mo nga talaga. Salamat, bulong ko. Nakakaramdam ng halo ng selos at kalituhan. Kung girlfriend niya to, bakit ang bait niya sa akin? Psychological warfare ba to, girl? So, anong ginagawa niyo rito? Double date? Tanong ko. At instant na gusto ko na lang kagatin at putulin ang sarili kong dila. Bakit ko ba sinabi yun? Parang tanga. Natawa si Brian sabay iling ng ulo. Hindi baliw. Sabi ko sa'yo, tutugtog ang banda ng pinsan ko ngayong gabi, di ba? Sikat ang manager ng banda nila. Sabay lang kaming dumating kasi tinulungan ko silang magbuhat ng mga instruments mula sa parking lot. Loading, hard reset ang utak ko mga te. Hindi niya girlfriend? Band manager? Pinsan? Wait, so hindi mo siya... Bitin kong sabi. Nararamdaman kong nagbabalik na ang kulay sa mukha ko. Hindi ko siya ano? Tanong ni Brian sabay taas ng isang kilay. May mapang-asar na ngisi sa labi niya. Alam na alam ng lalaking to ang iniisip ko. Napakakapal din ng mukha no? Wala! Bulyaw ko sabay tago ng mukha sa likod ng clipboard ko. Anyway, nandito ka sa jail booth. May ipapakulong ka ba or ano? Kasi kung wala, humahaba ang pila, nakaharang ka. Actually, nandito ako para sumuko, sabi ni Brian habang pinapatong ang mga braso niya sa counter ng booth. Inilapit ang mukha niya sa akin sa delikadong distansya. May naglabas ng warrant para arestuhin ako, di ba? Tiningnan ni Katrina ang orasan niya. Hey Brian, kailangan ko nang pumunta sa backstage para i-check ang sound system. Iwanan ko muna kayo rito ni Anna, okay? Sure, Kat. Susunod na lang ako mamaya. Sagot ni Brian nang hindi pinuputol ang eye contact sa akin. Habang naglalakad paalis si Katrina, biglang tumahimik ang maingay na paligid. Para sa akin kaming dalawa na lang ni Brian at ang mga kahoy na rehas sa pagitan namin.